O, eto. Sunod, mga kababayan. Ano yan? Ito na, mga kababayan. Ito na, minalas-malas na. Minalas-malas na, mga kababayan, si Mans Carpio at si Sara Duterte. Bakit minalas-malas, Ken? Ikaw ba naman? Yung petisyon ni Mans Carpio, mga kababayan, binasura po ng Quezon City Trial Court. Yung petisyon ng asawa ni Sara na si Mans Carpio na ipatigil ang impeachment, mga kababayan, ay binasura po. Naku po, patay ka diha. Mga kababayan, minalas-malas na nga. Mga kababayan, paano to? Tuloy ang impeachment, tuloy ang bilangan. Sa madaling salita, mga kababayan, hindi na po kinampihan or hindi na sumang-ayon ang tadhana. 'Di ba? John Court Smith, may galab shout out. Kita mo, mga kababayan, court dismiss Mans Carpio petition to stop BP Sara impeachment. 'Di ba? Kita ninyo? Ultimo Quezon City Trial Court, no? Hindi na sila kinampihan. Parang binagsakan na sila ng langit at lupa. Ito, mga kababayan, pakinggan natin balita. May ads lang. Wala na, mga kababayan. Sabi ko na sa inyo Ibinasura ng korte ang petisyon ng asawa ni Vice President Duterte na si Attorney Mans Carpio na layong ipahinto ang impeachment proceedings sa Vice Presidente. Sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 81, iginiit na hindi pwedeng pakialaman ng hudikatura ang constitutional impeachment powers ng House of Representatives. Ibinasura ang petisyon dahil sa kawalan ng jurisdiksyon sa petition for prohibition with prayer na inihain ni Carpio. Ibinasura rin ang hiling ni Carpio na writ of preliminary injunction laban kay Speaker Bogie D, House Justice Committee Chair Jervil Luistro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Nauna na nagsampa ng reklamo si Attorney Carpio laban sa ilang opisyal ng pamahalaan at ilang kongresista matapos isa publiko ang mga bank transactions nila ni VP Sara sa pagdinig ng House Justice Panel sa impeachment complaint laban sa vice noong April 20. Nako, eto pa, mga kababayan. Eto ngayon, kung naalala ninyo, mga kababayan, di ba may box doon sa Kongreso na hindi pinabuksan, nakabalot? Di ba? Mga kababayan, naalala nyo? Sir Vince Del Santo, ayan, and kay Ma'am Maricel Sullivan, ayan, Nanay Minda, and kay Ma'am Ashley Kate. Naalala nyo yung nakabox doon na ang laman doon ay ITR, no? Sa BIR. Sabi ng BIR, Madam Chair, wala namang problema kung bubuksan ninyo yung box na yan. Ngunit, ayon po kasi sa Bank Secrecy Law, pinagbabawal po kasi nating buksan yan hanggat walang pahintulot sa mismong may-ari ng bangko, ay yung bank account. Kaya, pinanatili ng Kongreso na isara yung box, hindi buksan. Ngayon, mga kababayan, kung naalala ninyo, hindi pa tapos ang Kongreso. Kaya naalala nyo, hindi pa sila nagbutuhan kung ilan ang pipirma na ma-impeach si Sara. At take note, hindi pa tapos ang hearing. So sa madaling salita, mga kababayan, pwede pang buksan. Actually, matalino talaga si Jinky Luistro, mga kababayan. Napabilib talaga ako kay Jinky Luistro. Ang ganda nito dalhin sa Senado kay Jinky talaga. Bakit? Pagdating sa Senado dito, ito yung maging Laila de Lima 2.0 Pag ito si Jinky, si de Lima, si Jokno, mapunta sa Senado, putang ina. Wala, burado lahat ng DDS. Senador. 'Di ba? Pero sa totoo lang talaga, mga kababayan, sa realidad, dapat talaga maging senador ay mga abogado talaga dapat. Mahirap kasi magkaroon tayo ng senador, mga kababayan, na action star No? Kasi bakit? Pagdating kasi ng girahan ng kaso, girahan ng law, usaping batas, nawawala 'Di ba? Mahirap din kasi magiging senador, yung magiging pulis na mula star ranking general na bigla-biglang mag-fourth star general, na walang alam, kung di ipasok lahat ng angkan, wala talagang kwenta, mga kababayan. 'Di ba? Totoo yung sinasabi ko, mga kababayan. Totoo yung sinabi ko. Karapat-dapat talaga na iboto nyo bilang isang senador o kongresista ay dapat yung may alam sa batas.
Mahirap kasi mga kababayan bumoto ka, katulad niyan, action star. Pagdating sa usaping batas, anong alam? Ano siya, magtatumbling-tumbling, saluin niya yung bala, saluin niya yung mga buka ng mga kapwa niya senador, kapwa ng kongresista, wala man siyang alam sa batas. Ano, kakain lang ng mani, sabay walk out. Di ba nakakahiya? Pangalawa, magpasok ka na isang pulis, gawin mong senador, tapos rank 1 star ka lang na biglang nag 4 star, naging senador ka, tapos ang gagawin mo, ipasok mo yung buong angkan mo, abusing of power tawag dun eh. Buong angkan mo, gawin mong stop. Yan ang ginawa. Binaboy talaga ni Digong ang Pilipinas, mga kababayan. Pangalawa, biruin mo, naging senador, taga-bitbit ka lang ng ice water at tagapalit ng diaper. Sige nga. Sige nga, mga kababayan. Saan ka nakakita? Naging senador na taga-bitbit lang dati ng pamunas ng pawis. Tagapalit lang ng diaper at tagahimod ng puwet. Naging senador. Kita mo yan? Tapos pagdating sa batas, walang alam. Bakit? Ikaw ba naman taga-bitbit ka lang ng ice water? Di ba? Kaya ang pangit. Meron namang isang senadora. Mas marami ang pagti-TikTok at pagpi-Facebook at pagchichismis kaysa sa gumawa ng batas. Tapos, nakapag-aral daw din umano sa prestigyosong universidad pero na-kick out naman. Kasi bakit? Nagtaray ng security guard at nagdudruga. Inamin pa mismo ng ama. Di ba? Kita nyo yan? Kaya ang hirap eh. Hindi ko na pangalanan. Bato-bato sa langit. Wag sana humaba ang baba para hindi matusok ang dibdib. Yan, kita nyo mga kababayan, ito real talk lang sa totoo lang tayo, mahirap kasi magsalita hindi ko na pangalanan hindi naman tayo tanga dito hindi naman tayo DDS na hindi makagets. Kakamping loyalista, matatalino yan, pag sinabi mo nga, sino ba yung senador, mahaba ang baba, alam mo na. Kailangan pa ba i-memorize yan? Sino ba yung senador na himod lang balbas, kain mani, tapos pag usaping English, nawawala. Kailangan pa ba i-memorize yan? Kaya ang hirap talaga mga kababayan na kapag bumuto ka, alam niyo sa totoo lang ganito yan. Hindi ko naman in-underestimate na kahit hindi abogado ay hindi pwedeng iboto. Ganito yan Kaya nga tinatawag yan ng legislative or legislatory. Ano bang ibig sabihin ng legislative office? Legislative branch. Kongreso, Senado. Tapos action star ka, wala kang alam sa batas, magiging senador ka, magiging congressman ka. Putang ina, binaboy mo yung Pilipinas Di ba? Ang lakas ng loob mo, sasali ka dyan, sasanib ka dyan, sa salitang legislative. Kita mo yan? Ang lakas ng loob mo at ang kapal ng mukha mo, sasali ka dyan at sabihin mo, parte ako ng legislative branch. Tapos pagtanong, abogado ka ba? Hindi po. Ano bang ano mo? Dati, action star po. Ano ka ba dati? Taga-bitbit lang po ng ice water pag yung amo ko kasi na uhaw. Minsan pag naihi yung amo ko, ako yung taga-dapalit ng diaper. Tapos nagiging senador ka? Ma'am Marites Mosne, salamat po ma'am sa ipagpa-member dito sa ating YouTube channel. Thank you so much po. Di ba? Kaya ayaw ko ng pangalanan mga kababayan. Malaibil pa tayo dito. Wala na akong nilagay mukha Pero bato-bato sa langit, matamaan. No? Sana hindi magtago. Bato-bato sa langit. No? Sana may malasakit. Bato-bato sa langit, sana may malasakit sa bayan bato-bato sa langit, sana hindi magtago. Ganun yun mga kababayan. Kaya ang hirap lang sa mga ganyan. So yun nga mga kababayan, itong petisyon ng asawa ni Sara na ipatigil ang impeachment ni Sara sa Kuan ay binasura po ng Quezon City Regional Trial Court, no, itong petisyon. At yung petisyon niya na wag daw buksan itong box ng BIR. Ngayon mga kababayan ay binasura. So yung nakatenggang box doon sa Kongreso, mga kababayan, mabubuksan na. Ma'am Ashley Kit, okay na ba yung ngipin mo? Naku mga kababayan, mataas kasi yung aking stamina, no? Kahit nga tatuan ako buong katawan, hindi ako nasasaktan Alam niyo, makakasakit lang sa akin, mga kababayan, yung hindi ako kikita sa YouTube. Di ba, mga kababayan? Kahit bago lang ako bunot, wala, mataas yung stamina ko. Ang nakakapagsakit lang sa akin, yung hindi ako sasahod sa YouTube. Mahirap, bakit? Biruin nyo, 1 oras ako nagsalita, kahit masakit ang ngipin, tiniis ko, tapos wala ka sahod. Di ba ang sakit?
Tignan nyo, pinigilan ko nga yung tawa ko kahit masakit. Diba? Totoo naman, di ba mga kababayan? Ang masakit yung hindi ka sasahod sa YouTube. Pero yung ngipin, andyan yan eh. Trabaho natin to eh, mag-react, magbalita, no? Na may source. Hindi tayo dito naggagawa ng invento ng kwento, may source tayo, DZMM, ABS-CBN, GMA, TV5, Billionaire News Channel. Salamat po, John Court Smith. So, yun nga mga kababayan. Nako, kapag ka nabuksan ito mga kababayan, ito. Di ba hindi pa nalipat sa Senado itong impeachment ni Sara? Hindi pa sila nagpipirmahan. Hindi pa sila nagpipirmahan na ma-impeach ba si Sara o hindi pa nagbubutuhan. Pangalawa, hindi pa tapos yung hearing. Sir Henry, maraming salamat po sir sa palipad ulit. Hindi pa tapos yung hearing, hindi pa nagpipirmahan. So ngayon mga kababayan, nakita nyo naman yung nilabas ng AMLAC. Sabi nga ni Attorney Lorna Capunan, 99.9% si Sara makonvict. Kung tignan lang natin yung nilabas ng AMLAC. At according nga sa pinaliwanag ni Kristan, si Kristan yung vlogger, na kung 6.7 billion sa loob ng 19 years, 1 million a day ang pumapasok sa bank account ni Sara at ni Mans. 6.7 billion for 19 years. 1 million a day. Biruin nyo yan? Ganun lang kasimple. Kung babasihan natin ang nilabas ng AMLAC, 6.7 billion ang lumabas at pumasok sa bangko ni Mans Carpio at ni Sara. Kung tutuusin mo yan, 19 years, i-divide mo yan, hanggang 2026, 1 million a day po. 19 years divided by 6.7 billion, 1 million a day ang pumapasok. Biruin mo yan, 1 million a day. Putang ina, parang drug lord yan So ngayon mga kababayan, ganun po ang nangyari. Sabi nga ni Atty. Lorna Capunan, napipilayan si Sara. Biruin nyo dati si Sara nangunguna sa survey. Pero nung lumabas itong AMLAC, putang ina, nangulilat. Nahabol ni Tulfo. Pantay na sila ni Tulfo ngayon. Hindi pantay pa si Digong yun eh. Biruin nyo mga kababayan, 456 months. I-times mo sa 6.7 billion, 1 million a day. Yan ang pumapasok sa bank account ni Sara at ni Mans Carpio. So ngayon mga kababayan, dahil doon sa inilabas ni Trillanes at ng AMLAC, ang patunay ay yung mga taga-suporta ni Sara, nagigising yung iba. Yung taong bayan, nagigising. So bumababa yung quality ng pagiging politiko ni Sara. Bumababa yung kanyang popularity, hindi quality popularity. So ngayon mga kababayan, syempre meron silang 6.7 billion. Inflow, outflow. So, kahit sabihin natin, tanggalin natin yung 4 billion dyan, may 2 billion pa rin sila na pera. 2 billion, tama ang sinabi ni Trillanes. So ngayon, mga kababayan, doon sa ng AMLAC, maraming nagigising. Game changer. Yan yung sabi ni Trillanes, game changer. Maraming nagigising, maraming namulat, nawala ng gana kay Sara. Real talk yan So ngayon mga kababayan, meron silang 2 billion na natira. Kasi sabihin natin yung 4 billion outflow. Ang nangyari mga kababayan, lalo pag binuksan pa itong income tax return ni Sara at ni Mans Carpio ng BIR na naka-sealed na box. Kapag hindi tugma ang pagbayad nila ng tax sa pera nila, sa madaling salita, another kabagsakan ni Sara yan. Another kabagsakan ni Sara yan, mga kababayan. Kung si Lorna Capunan, Atty. Lorna Capunan, ay ang pinagbabasihan niya ay ang AMLAC lang. Ngayon, pag nabuksan itong ITR ni Mans Carpio at ni Sara, dalawa na ang pagbabasihan ng tao. AMLAC at BIR. Kung hindi tugma ang pera ni Sara at ni Mans Carpio, doon sa binayaran nilang tax sa BIR, putang ina, mga kababayan, talagang si Sara magiging binay yan. Magiging binay si Sara. Una, naalala nyo si Binay noong 2016, ang lakas-lakas. Noong inilabas ni John Vic Remulla, ni Cayetano, at ni Pimentel, itong malahasyendang mansyon sa Batangas,
Putang ina, yung 45% ratings ni Binay nagiging 20%. Nga, ganyan mangyayari kay Sara. Ganyan mangyari kay Sara, mga kababayan. Sa ngayon, medyo malakas siya, pero yung AMLAC na pilay siya. Biruin nyo, yung ratings niya 54, naging 45. Dahil sa AMLAC. Lalabas pa itong ITR ng BIR na hindi siya nagbayad ng tamang buwis, ay putang ina, mga kababayan. Sino pang bubuto dyan? Sino pang magtitiwala dyan? Kung ikaw mismo magiging presidente, hindi ka nga nagbayad ng tamang buwis, tapos iboto ka namin, putang ina. Hayaan mo yung DDS dyan, masaktan siya, dagdag views yan, mga kababayan. Diba? Putang ina, makikita mo, maging presidente ka, tapos yung tatay mo galit na galit sa hindi nagbabayad ng tax. Yung Philippine Airlines ipapasara, yung ABS-CBN pinapasara kasi hindi nagbayad ng tax, tapos ending yung anak niya. Putang ina, malalaman natin yan, mga kababayan. Malalaman natin yan pag nabuksan ang ITR. Yun nga ang petition ni Mans Carpio. Na ipinagbawal buksan, ending mabubuksan na. Pag nalaman pa ng taong bayan itong ITR niya na hindi pala tugma ang kanyang tax sa kanyang kinikita, tangina. Magkano ba ang tax, mga kababayan? Di ba 12%? Maraming taxpayer magagalit kay Sara. Una dyan, mga artista, mga negosyante, talagang hindi susuporta kay Sara yan. Bakit? Unfair. Isa na si Vice Ganda dyan. Bakit? Ilang milyon binabayaran ni Vice Ganda, mga kababayan, na tax yearly? Ilang milyon binabayarang tax ng mga artista, mga endorser, mga negosyante. Kasi pag hindi ka nagbayad, kulong ka eh. Tapos makikita mo, Vice President ng Pilipinas. Putang ina. Putang ina talaga. Mapapamura ka talaga, mamerikinosis. Ma'am Lisa Villahilo po. Mapapamura ka talaga. Pag nabuksan ang ITR. Kasi bakit, mga kababayan, yung petisyon ni Mans Carpio binasura eh. So ibig sabihin, hindi natin alam baka next week, mag-session ang Kongreso, bubuksan nila yan. Another dagdag na naman kabagsakan ni Sara. Another dagdag naman, mawala na naman supporter. Putang ina, 100 na nga lang. Mabawasan pa ng 50, 50 na lang. Paano mo ipapanalo yung 50? Do you think, mga kababayan, ang pera ni Sara ay hindi tugma sa salin sa nilabas ng AMLAC? So do you think ba ang kaniyang pagbayad niya sa tax dyan, sa ITR niya, tugma ba? Ako 100% naniwala hindi tugma. Ako 100% naniniwala na hindi tugma ang tax or buwis na binayaran ni Sara. Bakit? Hindi nga tugma yung salin niya at ang AMLAC eh. Yung buwis pa kaya. Tigilan nyo nga ako. Main Moose, maraming salamat po sa pagpamember dito sa ating YouTube channel. Para sa akin, mga kababayan, naniniwala ako 120% hindi tugma. Una, salin nga niya 88 million lang pero yung pumasok sa pera nila billion. Hindi tugma. So paano pa yung tax nila? Tanga lang, Huwag na tayo magitanga dito, mga kababayan, Naniniwala ako na yung tax na binayaran ni Sara or buwis, hindi yan tugma sa kinikita nila. Maniwala kayo sa akin. Biruin mo yung salin mo, 88 million. Tapos yung perang natira sa'yo, kasi yung outflow 4 billion, tapos yung natira sa'yo, 2.6 billion. Tapos 88 lang ang nilagay mo. So do you think sa tax, mga kababayan, Diyos ko, marami akong kilalang mga negosyante, hindi nagbabayad ng tax ng ayos. Diyos ko, tigilan nyo nga ako. Galawan yan, mga kababayan, gawain ng mga negosyante yan. Ito bato-bato sa langit. Marami pong negosyante dyan, namimiki ng namimiki ng tax. Ayaw ko magsalita. Tigilan nyo nga ako, mga kababayan, Diyos ko. Nagiging Kent Garcia pa to, kung tanga lang din naman mag-analyze. Maraming negosyante dyan, hindi lang si Sara. Maraming iba dyan, Diyos ko. Maraming ka nagpapagawa ng bahay dyan, walang permit eh. Basta hindi lang masilip, go. Pag nasilip, tsaka kukuha, tigilan nyo nga ako. Kaya may mga ganyan, naalala nyo mga kababayan, yung nag-trending na tatay, anak, tapos nanay, ihahatid nila yung bata sa school, nahuli ni Gabriel Go. Ang sabi ni Gabriel Go, bakit hindi ka nag-helmet? 3 pa kayo. Ang sagot ng magulang,
Diyan lang naman kasi sa kanto, sir. Ihatid namin yung bata. So, porket dyan lang sa kanto, hindi ka nag-helmet. Asan yung lisensya mo? Sir, actually, nasa bahay, sir, naiwan ko. Oh, hindi mo pa dala lisensya mo. Actually, sir, natikitan ako. Ano bang ticket mo? Wrong parking po. May ticket ka na pala, dinagdagan mo pa. Di ba? Tsaka pa sila magawa. Pag hindi ka napuna, hindi ka bibili ng helmet. Pag hindi ka napuna, hindi ka magtino. Ganon yun, mga kababayan. Ganyan naman sakitan ng mga negosyante sa Pilipinas eh. At higit sa lahat dyan, yung mga politiko, mga artista, nako, ganyan ang sakit, mga kababayan. Kung ano lang yung nakita, yun lang yung may tax. Yung hindi nakita, wala. Tigilan nyo nga ako. Wala akong pinangalan ng negosyante, wala akong pinangalan ng politiko, ha. Pero bato-bato sa langit, matamaan. Sana mahiya naman. Diba? Diba, Sir Henry, napanood mo yon? Kung hindi mo punain, hindi bibili ng helmet. Kung hindi mo tikitan, hindi magbago. Yan, mga kababayan. Kaya ako naniwala ko 120% hindi tugma itong ITR ni Sara, no? Sa kinikita niya. Niwala kay sa akin. Ayoko tumawa, mga kababayan. Mamin Mus, maraming salamat po, no? Ayaw kong tumawa, masakit. Magmura na lang, tangina. Kaya mga kababayan, so ako naniniwala ko 120% hindi tugma ang buwis ni Sara sa kinikita niya. Di ba? So yun po yun si Chris Aquino at yung panyera niya. Balita noon na tinulungan ni Chris para magbayad ng tax na mababa. Sabi ni Ate Dance Vlog. Di ba? Ordinaryong trabahador lang ang kinakaltasan ng SS, Pag-ibig, PhilHealth at tax. Na kapag kumuha ng benepisyo, pag nasunugan, nabahaan, namatayan, pahirapan pa ng pahirapan. Kaya nga minsan yung iba, yung katawan ng magulang nila, dinala doon mismo para mabigyan ng insurance. Maraming ganyan. Kahit nga doon sa Bangladesh, mga kababayan, yung katawan ng asawa niya patay, binitbit niya doon sa bangko para makuha yung insurance eh. Kasi ayaw maniwala ng bangko, hanapan pa ng ganito, hanapan pang ganyan, hanapan ng ganun. Kaya, nagbayad naman ng tamang buwis, nagbayad naman ng tamang tax. Ganun yun, mga kababayan. So yun po yun. So like po tayo, mga kababayan. So alam nyo na, mga kababayan. So ibig sabihin, yung petisyon ni Manscarpio na itigil at hindi buksan ang ITR at di buksan ang kanilang bangko at itigil ang impeachment ay binasura po ng Quezon City Trial Court. So ibig sabihin, dagdag na naman itong ITR sa AMLAC. Patay ka diha.